So ayan guys, nakita nyo, plastic lang siya, yung kasi wala tayong XLR na yung may alum dito na kasama. So ito lang gamit natin, plastic. So lagyan natin siya dito ng rivet. So binutas natin siya ng barina, no. Kitang-kita nyo naman kung paano natin binutas. Bumili lang kayo ng rivet, tapos pinakamaliit na rivet talaga, yung pinakamaliit. Tapos tanongin nyo lang sa binilhan nyo kung ano yung pambutas para dito. Saktong-sakto, di ba guys? Kung bago ka pa lang sa channel ko, panoorin mo muna ito. At kung nagustuhan mo, huwag kalimutan mag-like at syempre mag-subscribe. So, let's go! So ngayon guys, papakita ko muna sa inyo yung diagram natin o kung paano natin ito gagawin. So, i-screenshot nyo lang kung medyo hindi nyo kita. Lalakihan naman po naman to mamaya. So ayan po yung medyo babigat po to. Meron na po tayong diagram dito, ayan. Ginawa natin. Kung yung mapapansin po, malinaw na malinaw po yan. So RTV Tips Guidelines 101 po para sa ating 12 XLR module. So mayroon siyang 6 na input at saka 6 na output. So E1, A2, A3 ang ating code. So yung E1, itong seat na ito. Okay. Ulitin ko ha. So ayan, 12 po yan na piraso, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan. Ito yung 1. Pero sa diagram natin, ito yung 1. Diba? Yung 3 as is na sa ilalim talaga yan, number 3. Number 2 nandito, pero nandito yung number 2 pag nakaharap. Okay, papaliwanag ko sa inyo ha. Bakit nagkaganyan. Ganito kasi yun guys. Unahin natin tong ayan na ba to? Male. Okay? Ay yung lang para ito. Yan. Gusto kong maging maliwanag sa inyo to ha. Ayan. Nakikita nyo ba yung number 1 or number 2? Ito kasi pag dinikit mo yan siya sa board, pag pinasok mo siya dun sa loob ng board, PCB board, pag tinalikod mo yung board guys, di ba yung number 2 nandito banda? Ay pag tinalikod mo yan, yung number 2 mo is ito. Nandito na siya. Gets nyo ba? O, tingnan natin yung diagram natin ha. Ito na yung number 2. Ito. Diba? Tingnan mo. Sundan mo guys. Sundan mo. O, ayan. Ayan. Ito yung number 2. Sundan mo. Sundan nyo. Sundan. Okay. Number 2. Sundan nyo ha. Ikutin natin number 2 ha. Okay. Ayan. Diba? Number 2. Ito yung number 2. Diba? So, nasa ilalim yung number 3. Pag dapat, hindi ganito. Dapat yung number 3 nasa ilalim. Ganyan dapat. So yung number 2, ito na yun. Okay? Ayan. Ilagay natin ito dito. Ayan. Ipasok natin yung rivet. Pasok natin. In, out. In, out. In, out. In, out. Bigyan ko kayo ng pinakamalinaw na module sa buong Pilipinas. Organisado, malinis ang paggagawa, at safety first. Ayan ha. Tingnan mo yun sa silalim, walang sabit yan. Dito tayo. Ayan.
ito, hindi yan sasabit. Malayo din agwat ng mga yan. At hindi rin yan sasabit. Kasi meron siyang balat, yung wire na pinasok ko. Ito, walang pagsasabitan. Ito, wala rin pagsasabitan to. Lahat ng ground connected. Grabe. Okay. Laging tandaan, input, resistor ang nangunguna. Pagdating sa out, doon nakalagay ang mga kapasitor. Ano tayo? Ito yung input. Pag input, ganyan ang itsura. Pag output, ganyan ang itsura. Laging tandaan, ang number 1 ay ground. Okay? Yun. So, makikita sa likod, ground, nakadikit yung number 1 sa ground. Ground, ayan. Ito yung number 1. Ito yung ground. So, dinikit na natin yan. Number 1, ground. Number 1, ground. Basta lahat nakadikit na. Okay? So ayan na nga guys, this is our TV tips, no. Tapos na ang ating module, no. Siguro ito na yung pinaka the best na maibigay ko sa inyo na pinakamalinis na module na aking mag-provide sa inyo. So hindi tayo gumamit ng stranded wire or solid wire. Ang ginamit natin is magnetic wire. Yan po ay may balat. Okay, pure copper po yan. Ayan po yung ginagamit madalas sa mga transformer. So, yan. Sobrang linis po yung gawa natin. Kung inyong pong mapapansin, ito yung dalawa niyan is input. Dito natin. Itong dalawa to is input. Kahit saan ka dyan magsoksok ng XLR is connected lang po yan. So, itong dalawa is out. So, ang palatandaan ng paggawa ng module, yung in, may resistor, tapos yung out, ito yung out, papunta dito sa kabila at saka sa kabila. Tignan natin yung input natin, ha. Ayan, so yan po yung laging tandaan natin, yan po yung input. Kahit saan kayo pupunta, yan lagi ang input. At ito lagi ang output. Okay? Yan po yung first stage natin. Yung apat na yan. So makikita nyo ang ating Mylar capacitor kung saan nakakonect. Okay, so ang resistor natin, isa-isahin natin lahat. Tiyagaan nyo para matuto po tayong gumawa. Ito po yun ay number 2. Okay, so ito po yung number 2 natin. Ang number 2 may resistor at itong number 2 rin may resistor. So pinag-connect natin yung dulo nila para yun yung papunta sa out. Siyempre, sa number 2 din natin ilalagay. At siyempre, diretso din doon sa number 2. So, wala po yung shorted, guys. Baka sabihin nyo na shorted po. Ito. Tingnan natin yung out ng 2, ha. Diretso doon sa 2. Ay, ito yung in pala. Out. Diretso sa 2, out. Tsaka 2, out. Tapos, yung 3 natin, ito. Ayan. May makikita. Number 3 to. Tapos ito yung out niya. Tapos number 3 ito. Ito yung out niya. Pinag-connect lang natin. Kasi same line lang yan. Diretso sa number 3. Connected ito. Tapos connected rin dito.
Ngayon, dahil sub out tayo, low pass filter, yung terminal na number 2, nilagyan natin ng, doon natin kinunik yung mylar natin yung kapasitor dito. Tapos yung isang paa ng mylar natin is nasa ground. Ganoon din sa number 3, may mapapansin yung paa, yung isang mylar is nasa number 3, yung isa nasa ground. So laging nasa ground yung isang paa ng mylar. Ganoon din sa pangalawang out natin, yung ground is nandun yung paa ng mylar at yung isa nakakonect naman dun sa number 2. So hindi po yung nakakonect dun guys, atin naman may space po yan, yung mapapansin. At saka hindi po yan basta-basta magdikit dahil yan po ay magnetic wire. Open po yan guys, open. Yan makikita yan, oh, layo po yung agwat yan. Ganon din sa isa, same lang. Okay, so yung ground natin, pinagkukunik-kunik na natin lahat ng ground. Yung ground natin is always number 1. Yan, hanggang doon na yan sa second stage. And then third stage. Okay, yung pattern, unahin natin first stage natin. At saka yung third stage natin is same connection lang. Okay? Ayan, tingnan nyo. In, out. Tapos, tingnan nyo yung dulo ng ano natin. Third stage. In, out. Same connection lang po yan. So, dito na tayo nagsimula, papunta dito sa third stage. Tapos yung first stage naman, dito tayo nagsimula, papunta dito. Ang second stage natin, pinakagitna, yan po yung magkaibang connection. Titingnan po natin. Yung input natin ay ito at saka ito. Ang out naman natin nasa gitna. So, ang connection dyan, so yung ground natin is connected pa rin, oh. Ito yung in, ito yung out. Ito yung in, yung out. So ang connection nito in, ground natin is connected. Okay? Yung number 2, nilagyan natin ng resistor, diniretso natin sa out sa number 2. Yung number 3, nilagyan natin ng resistor, diretso natin sa out ng number 3. Putol na yan, ground na lang connected. Okay? So, nilagyan natin ng mylar capacitor, yung ground, isang paa, tsaka dun sa number 2 naman, ang isang paa. Ganon din, ang isang mylar capacitor. Where's mommy? Wait, I'm coming. Wait lang guys, ah. So, ayan, continue tayo, no? So, ayan. So, malinaw na malinaw ang ating module. So, napaliwanag natin na laging out yung mylar capacitor, yung isang paa sa ground, yung isa doon sa number 2, tapos kabilang side naman yung mylar capacitor sa ground, tapos yung isa sa number 2. Ngayon, yan po yung sa second stage, putol po yan. Ito yung in, ito yung out. Tapos yung kabilang in naman, ganun lang din ang sitwasyon. Okay? So, yung number 2 natin, nilagyan natin ng resistor. Ayan, papunta sa number 2. Okay? Yung number 3 naman natin, ilagyan natin ng resistor, papunta rin sa out ng number 3. Okay. So ngayon, dahil out ito, dito natin lagay yung mylar capacitor, ground, tapos yung isang pa naman sa number 3. Hindi po yan connected guys, tingnan natin. Malaki pong space yan. Malaki-laki po yung awang yan guys. Ano po yan? Malayo-malayo po yan, hindi po yan magdikit. At isa pa dyan guys, yung copper wire na gamit natin guys, ito ito copper wire ito guys, may balat yan, hindi yan basta na nagsishort. Okay, so talagang bigyan ko kayo ng napakalinaw talaga na module. So number 3, mayroon ding capacitor yung out, tapos yung isa sa ground. Okay, diretso tayo dun sa last stage na tulad ng sinabi ko. Same connection lang sa first stage, binaliktad lang natin, okay? Ayan. So, pares lang po yan guys sa first stage. In, out. Importante lagi tandaan, ang out, andun yung mga mylar capacitor natin. Basta yung laging isang terminal is sa ground. Okay, sa mga nagtatanong ng ating pyesa, 1 kilowatts resistor na 1/2 watt at 104 na mylar capacitor 100 volts. So ayan. Then guys, kung nagustuhan nyo ang ating video sa
paano gumawa ng module. Totally hindi ko pinakita sa inyo paano maghinang, paano magputol. So diniretso na lang kasi medyo mahaba na yung oras. So tingnan nyo na lang yung video kung paano ko nilatag yung mga pyesa. So malinaw naman siguro yung video natin. At napaliwanag ko rin sa inyo ng maayos, basic at napakasimple lang. Mayroon na kayong module na 12 RU. So yung connection nito guys, abangan nyo sa YouTube channel ko. Ipopost ko rin dito para ma-notify kayo. Huwag kalimutan na i-hit ang subscribe button. Tapos pakiclick yung bell button sa gilid. Yung notification bell button. Tapos i-click mo yung all para pag may bago kong upload na video, ma-notify kayo. So especially kung paano natin yung i-connect yung 12 6 input 6 output sa mixer, crossover, equalizer to amplifier. So hanggang dito na lang yung video. Sana nagustuhan nyo. Maraming salamat. Kung gusto nyo magpagawa, mag-PM lang kayo sa akin sa Facebook page. Meron din akong cash on delivery. So maraming salamat at bye bye.